Kuya Renny Boy, gusto ko sanang itry yung financial account kaso kailangan daw matalino ka. Kuya Renny Boy, totoo ba malaki daw sahod sa financial account pero mahirap makapasa? Welcome back to my channel. This is Kuya Renny Boy. For today's video, pag-uusapan natin yung financial account na yan. Magbibigay rin ako sa inyo ng mga examples, mga terminologies na kadalasang binabanggit sa financial account. At syempre, magro-roleplay tayo mamaya. Kaya abangan nyo, panoorin nyo to hanggang matapos kasi marami kayong matututunan sa video na to. All about call center financial account. Thank you for calling customer service. What's up guys? Panibagong video na naman from Kuya Renny Boy. Pag-uusapan natin yung financial account na yan kasi napakaraming katanungan. Paano na lang kung nag-apply ka sa call center tapos financial account na lang yung natitirang available na account para sa'yo, di ba? So kailangan meron kang idea, meron kang knowledge kung ano ba yung mga pinaggagawa dyan. At yon, i-explain din ni Kuya Renny Boy yung mga terminologies na binabanggit kapag sa financial account ka na-assign, okay? When we say financial account from the word itself, finance, syempre more on pera-pera talaga sa account na to, nag-handle kayo ng mga credit card account, debit account. Siyempre kapag may mga inquiries yung customer ninyo about sa credit card nila, yun lang yung gagawin ng isang call center agent na nasa financial account. Ayun lang, i-assist nyo yung customer niya sa mga inquiries, sa mga promotion. Mamaya explain ko sa inyo isa-isa. Financial account, no? Isa sa mga bonggang account kapag nag-apply kayo sa call center kasi totoo talaga guys na maganda yung kitaan dito. Okay, maganda yung salary, maraming incentives na possible ninyong kitain kapag na-assign kayo sa financial account. Kasi guys, alibawa, may mga credit card, meron kayong napapayag na mga customer na mag-retain, may mga customer kayo na napapayag na mag-create ng account with the company. Ayun, may mga ano yan, may mga involved na pera palagi. Okay, kaya napakaganda ng financial account. Isa sa mga downside kapag nag-apply ka sa financial account, kadalasan kasi nagre-require sila ng 2 years, at least 2 years graduate ka sa college. Kung hindi naman, kung high school graduate ka, at least meron kang kahit papanong experience sa BPO. Meron ka kahit 6 months to 1 year na BPO experience. One of the reasons kung bakit medyo mataas ang standard ng mga financial account compare sa iba't ibang uri ng account sa call center is dahil yun nga, bukod sa magandang sahod dito, nag-handle kasi kayo guys ng mga account, ng mga customers ninyo. For example, ngayon nabanggit ko kanina, credit card account, mga debit account, ganyan, mga account information, sobrang critical niyan guys, lalong-lalo na pag may mga computation na involved. Hindi kayo pwedeng magkamali ng decimal, ng centavos, ng dollars. Syempre, di ba, may mga dollars dun eh. So yun, talagang dapat laging accurate, tapos yung focus ninyo is 100% na nasa ginagawa ninyo. Mahirap na magkamali guys kasi baka maging reason yan na ma-terminate kayo ng maaga. Kumamaya guys, roleplay tayo, pero bago yung roleplay guys, explain ko muna ano ba yung mga dapat ninyong i-expect. Ano ba yung mga common terminologies na kadalasang binabanggit kapag nasin kayo sa financial account. Una sa lahat, dapat alam natin ang pinagkaiba ng debit tsaka yung credit. Okay? Sa debit guys, meaning ito yung record ng mga pera na pumapasok sa account mo. And when we say credit, ito naman yung mga expenses, yung mga lumalabas sa account mo. Ayun yung mga pera na ginagastos ninyo kadalasan, di ba? Sa financial account, ang kadalasang mga concern dyan ay mga account activation. Siyempre si customer may tatawag sa inyo, sasabihin, mag-inquire, okay, nakita ko kasi sa advertisement ninyo, sa brochure, na ganito, may mga promotion daw, may mga promo daw kayo, may mga kayo, ganyan-ganyan, may mga discount, kapag nag-avail kami ng credit card, ganyan-ganyan. Bilang call center agent, i-assist mo lang si customer, ipapaalam mo sa kanya, i-educate mo siya, ito yung mga freebies, ito yung mga free gifts, ito yung mga promotions na pwede ninyo makuha kapag nag-avail kayo ng card sa amin today. Ganyan-ganyan. So, yan yung example ng account activation natin. So, meron ding mga tumatawag para mag-report ng mga fraud. Ganyan. When we say fraud naman, ito yung mga natatakot yung customer. Halimbawa, nawala nila, na-misplace nila yung credit card nila or kahit anong uri ng card pa yan. O kaya, ninakaw or nahack. So, syempre, ipapablock nila yung account nila kasi ayaw nilang magkaroon ng mga fraudulent activities or mga unknown transaction sa account nila. Meron din naman mga account information lang, mga nagpaparectify ng mga details, contact details, address, ganyan-ganyan. Siyempre, diba, lumipat sila ng bahay. Yun lang yung mga concern all about account information na nag-i-inquire lang yan. May mga ipapabago lang dun sa account information nila. Meron din mga tumatawag para sa mga sales and promo. When we say sales and promo, ito yung mga gimmick, yung mga pakana ng company, no, para ma-convince or maakit pa yung
yung mga customer nila na mag-avail pa ng mga ibang products and mga services. Ayun nga, lalong-lalo na kung naka-sale, tapos may mga promo, may mga free gifts ulit. Ayan. So, yun yung mga tinatawag na sales and promo sa financial account. Meron ding tumatawag, of course, syempre sa mga billing. Pag bigla ka nakaltasan sa credit card mo, oh, bakit ako may charges na ganito? Diba? Sa mga transaction. Ang trabaho mo bilang call center agent, ipapaalam mo syempre yung billing cycle. Okay? Tuwing kailan ba dapat na-charge or nakakaltasan ang isang customer? I-educate mo siya. Ito po kasi yung cut-off ninyo. Umandar na po kasi yung billing cycle as we can see here. Ito po yung tawag dito, yung frequency ng pag-charge dun sa account ninyo, kaya po kayo nakakaltasan. So ganun lang, i-explain nyo lang kay customer, syempre pati yung amount na dapat na-charge, ganun. Tapos, syempre, i-check mo rin, may mga possibilities kasi na yung kamag-anak, yung mga gumagastos dun sa credit card, hindi lang napapansin nung may-ari, okay? So, financial account, meron din tayo tinatawag na retention, tsaka yung collection. When we say collection, ito nga, yung kapag kailangan ng mag-collect ng payment ng mga company, dun sa card, dun sa ano, syempre may mga service fee yan, mga ganyan-ganyan, yun yung collection. And when we say retention, ito yung i-convince na natin yung mga customer natin na magstay pa sa company kasi meron diyan tatawag at tatawag, ayoko nang magstay sa company ninyo, ayoko na magano ng credit card ko, magpatuloy kasi ang taas na ng annual fees, mga ganyan-ganyan, ang dami yung hidden charges. Ang gagawin mo bilang call center agent tas na-assign ka sa retention, kailangan mong pilitin si customer, kung kinakailangan i-waive yung mga annual fees, i-offer mo yan. Syempre, iaano naman yan ng company sa inyo. O sige, ito yung mga delegation ninyo, maximum delegation ninyo, ito yung mga freebies na pwede ninyong ibigay kay customer, ito yung mga free gifts, ito yung mga rewards na pwede ninyong ipa-experience sa customer ninyo para lang magstay sila. So, ito yung ginagawa ng mga retention agent, okay? Pinipilit nila yung mga customer na magstay pa sa company for a long time para lang hindi sila mag-cancel sa mga credit card accounts nila. Okay? Ayun yung retention na tinatawag. And lastly, syempre dalawang klase pa rin yan, pwedeng inbound and outbound sales. Sa inbound guys, chef, na-explain ko na sa inyo, ito yung kapag ikaw yung call center agent, ikaw yung papasukan ng call. Kapag outbound naman, ikaw yung tumatawag or nag-give ng call sa mga customers. So, for example, may mga may mga promo ulit, may mga sales ulit, ganyan-ganyan. Offer nyo yung customer niyo para mag-activate ng account sa inyo. Kapag inbound naman, ayun, mostly mga nag-i-inquire, nagko-complain, ganyan-ganyan. At yun, totoo din na minsan queuing talaga sa mga financial account, maraming calls sa isang araw, pero hindi mo yun mararamdaman kasi parang worth it kasi nga maganda yung sauran sa financial account at wala naman talagang trabaho madali, di ba? So let's do this. Ito na yung roleplay natin guys. Si Kuya Rene Boy ulit ang magiging customer mo at ikaw ang aking magiging call center agent. So dito sa roleplay na to guys, medyo challenging ng konti, okay? Para mapaisip naman kayo kahit papano, hindi kayo nagbabasa lang basta-basta ng script, pipili kayo sa tatlo at syempre i-comment nyo sa baba kung ano yung pinaka-the best na resolution na pwede sa customer natin mamaya. So, let's do the role play in 3, 2, 1. Hello, my name is Max Perry. I have some questions about my credit card. Can you help me? Sure, it's 0123456. Yes, it's 4321. As you can see on my account, there's another $215 that was charged from my card. I don't understand why they charge me. Oh, thank you. I appreciate it. By the way, may I know how long it usually takes? Sure, it's 34567. That is my best callback number. Thank you. I appreciate your help.
None so far. Thanks. So that's it for today. Sana may natutunan ulit kayo sa video na to. So pangalawa pa lang to guys sa Macall series natin. Yung nakaraang video natin, telco account. Kung di mo pa napanood yon, I link it up there para mapanood mo rin. Okay? So next na natin dyan is yung mga healthcare account, travel account, airline account. Yan, pag-uusapan natin yan sa mga paparating ko pang video. Ako nga pala si Kuya Rene Boy at gumagawa ako ng mga call center sure hire tips na nakakatulong sa mga aspiring call center applicants. Nagkakandak din kami ng libreng call center interview practice via Zoom, minsan live dito sa YouTube channel namin. At meron din kaming call center GC. Sa lahat ng mga gustong mag-join, check nyo lang sa description sa baba. Kaya kung bago ka pa lang dito, don't forget na i-like yung video na to at syempre, click mo na yung subscribe button at yung notification bell para updated ka palagi sa mga paparating ko pa mga videos. Libre yan mga kaswabing tunay. Palagi mo lang tatandaan kung walang naniniwala sa'yo. Si Kuya Rene Boy, naniniwala ako na makakapasa ka dyan sa call center company na ina-apply mo. Before I end this video, shoutout and congratulations sa nanalo ng 500 Gcash sa nakaraang video ko. Kaya ikaw kung gusto mo rin manalo ng 500 Gcash, comment lang sa baba kung bakit gusto mo rin maging call center agent. Katulad nito na nanalo ngayon, di ko na masyado babasahin, napakahaba. Shoutout sa'yo, Mark Jasher Setosta. Thank you for this idea, Kuya Rene Boy. Dati daw siyang nag-work sa mga bahay-bahay, tindahan, helper sa construction, junk shop, water boy, halos lahat na pinasok niya. Sobrang saludo sa'yo, brother. So, hopefully, makapasa ka rin sa call center. Pagpe-pray ni Kuya Rene Boy yan. And yun, before I end this video, shoutout na rin sa lahat ng mga graduate sa Bold Minds Academy Batch 16. Open pa po tayo for 2 slots sa Batch 17. Sa mga gustong umabol, comment lang sa baba ng hashtag scholar at isend ng screenshot sa akin at boldminds@gmail.com. Pwede rin kayong mag-message sa Facebook page ko, Kuya Rene Boy Official, at saka sa call center training in Bold Minds Academy na Facebook page, automatic scholar na kayo. Okay, 1-month call center training yan, napakarami yung matututunan. Ang dami na naging call center agent, kaya ikaw mag-enroll ka na rin. Shoutout sa lahat ng mga nagpapa-shoutout dyan. God bless us all. With me, I am Rosal and I will be your interviewer, and you are. I am Lindsay, and